lalabanin ulit nila ang mabilis na lineup ng Minana Evos. This game 3, sinong magwawagi? Alam niyo, kahit hindi kayo sanay na makita itong thumbs na to sa MPL, kami kasi ilang beses na ginamit to ni Lord JM. Sanay na, sanay na. Again, sa 6-win streak nila, 6-series win streak, isa to sa mga nagpanalo talaga sa kanila and nagdala sa kanila to the top. Kaya nagulat ako nung nilabas to. So, important yung ginawa dito ng Blacklist. Sinabi natin, di ba, para mahirapan si Gord na tumapat dun sa Rafaela at Lilia dun sa may mid lane. So, instead, nagsimula siya dun sa XP. So, mapa-level 2 siya at yun na nga yung nangyari. Level 2 na rin ditong si Renny J. So, at least, ayan, pwede ka na lang, bato-bato ka na lang nung flexing mo. Oh, ano ka muna? Ano tawag Shooting guard. dito? Sa shooting guard. Ayan. Shooting Shoot guard ka lang one. muna. Layout ba yung mga ganon? Hindi kasi ako basketball player eh. Shoot na lang. Free throw. Free Free throw. throw. Yan, free yan, throw. yan, yan. Makakarinig tayo na Haji 4-3 mamaya pagka shoot. Pero grabe oh, ang labanan dito sa may bottom lane. Clear of Minion Wave, lalo na kung gusto natin fast-paced ang game, lamang bang Irithel kaysa sa Kulot? Para sa akin, oo, dapat eh. Kasi Oo. masakit to, pwede kang freezan, kumbaga. That all depends kung may external factors. Lalo na pag may Rafaela, tapos tinambay din sa Oheb. Yun, kaya talaga din ang freezan ito si Oheb. At makikita natin kung magagawa ba yun ng Minana Evos. Pero solid pa rin naman ang depensa ng Blacklist sa may bottom lane. At nakuha pa nga ni Haji yung coin. Naagaw niya. Sumakto yung bola. Shooting Natamaan. guard. Shooting guard. Shumut si Kuya Haji nung moment na yon. So still, same pace para sa ating game for Blacklist and Minana. Sa Turtle naman tayo, magkakaabangan. Take note na hindi pa level 4 si Renny J. Ito nga level 4 si Energy. So hindi tayo makaka-expect ng mga TikTokable plays coming in from the Hitman. Pero one thing for sure, napakaganda ng position ngayon ng Blacklist to take this uncontested Turtle. At mukhang sa kanila na nga mapupunta. Okay, hindi na nga. Ano, iwas ngayon, no? Iwas ang Minana Evos. Pagdating sa mga Turtle team fights, kaya naman Blacklist International, kailangan lang nilang i-continue yung tempo nila. At makikita natin sa may bottom lane na si Oheb. Uy! Nag-purify. Nakatakas naman ito si OM. Nilabas nga dito ang kanyang Blazing Duet. Hindi ba ganun kasakit? Pero mapapaaray doon. Oh, akala ko yun yung ano. Akala ko yun yung Torre. crystal ng Torre. Kala mo isang hit na lang sa Tara. Kalmalicious lang sila sa may bottom lane. Parang si Kuya Oheb din, sinagad niya yung range tsaka cooldown ng body mirror image niya bago siya magmamba out. Yung dahilan kung bakit hindi nag-protect si Minana Evos dun sa first Turtle kasi is maganda yung first rotation ng Blacklist. Yung benefit kasi ng pagkakaroon ng Cho na roamer is mabilis yung wave clear niya on its own. That's why pwede siyang iwan ng dalawang lane of minions. Kaya naman nagkaroon siya ng level 4. And although si Haji hindi siya na kasing same EXP nung kay Lancy, pares pa rin silang level 4 anyway. So parang walang masyadong trade for Blacklist. At yung rotation nila, nagbigay sa kanila ng level 4 sa apat nilang heroes. Kaya naman, Minana Evos, di na lang lumaban dun sa may Turtle. NJ? Bottom lane. Dito ni Kaizen. Siya nga ang minamataas, pero parang nakagawa pa ng TikTok play! Si Hitman! Dahil First Blood will go to Sensui. Grabe yung pinakita doon ni Renny J. Akala ko siya na yung mabibigyan, pero siya pa yung namigay. Oh, para sumakto, may dumagdag na basketball player, Sinut. Sa mga kakampi, parang alley-oop play. Wow! Alley-oop play pala So, ang yung- nais. Yeah, point guard ngayon si Renny J. At sakto kasi na-force na niya yung Purify bago pa yung fight na yun doon sa ating Irithel. Pero parang hindi pa naman sa bottom lane, ha? Oh, si Kaizen nasipa na naman ni Hitman. Pero parang di ata mag-full commit ang Blacklist dahil nandito rin naman si Lancy at si Spider Miles. Nilabas na nga yung Mystic Dash at parang ayaw nila tigil si Kaizen dito. Gagamit, oy! Naka-BMI out. And ang Sensui, isang decimation ka lang, Kaizen! Grabe naman pinapakita ngayon ng Blacklist. Akala natin ito na naman yung mga pokes. Hindi natin in-expect na i-go pala nila. Parang chinek nila na kung pwede ba nilang masecure yung kill. Pero kaya. Kaya naman yung makikita natin Blacklist International now in the lead in terms of gold. 1.7k. At hindi natin masyadong nakikita si Kuya Lord JM na part ng team fight. Yep. Kailangan niyang si-clear to. Dito katulad ng Pakito, medyo walk trip kung sakali. Yung Pakito at least tumatakbo-takbo, may mga dash. Etong si Tams hindi ganun kabilis. By the way, sobrang crucial nung pag-BMI out ni Oheb na hindi siya tinamaan ng Fraser's Wrath. Kasi ang naging reason kung bakit sobrang ganda ng play na yun is hindi naka-lifesteal back si Kaizen. Kaya naman, pag kagat ni Sensui,
nakakuha niya yung kill dun sa may Frederick. Naramdaman na dumiin ang mga ngipin. Possibly din na dumiin. Sino natin kung gugo ba? Turtle sinisimulan. Body slam doon si Lord JM, pero 5 miyembro ng Blacklist ang nandito ngayon. And now Edward Flicker in onward charge. But the Earth Shatter Mystic Gush will actually do the job to bring down Kaizen. And now Blacklist 2 for 2 sa Turtle Ticks. Sakto naman, 3-0 na rin para sa ating laro. Tingnan nyo, positioning. After kumuha ng Turtle, dumiretso na rin doon sa mga pwede ding agawin against Minana Evos. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang kanilang paglamang. And may kita natin ngayon, ultra fast na pagkakasira sa top lane. Parang sinasabi ngayon ng Blacklist, kung Minana mabilis kayo kanina, mas mabilis kami ngayon. Kaya naman every single time na merong opportunity to take down the neutral objective, gagawin nila at gagawin nila yun. Speaking of ultra fast, rapid boots ang naging choice dito para sa ating Martis. Rock and roll to the world. Siyempre, para dito kay Sensui na dealt the most damage in this game. At gusto ko rin i-take note na mabilis nakuha ni Haji yung kanyang mga items. Yung Ice Queen win niya, 4 minutes, meron na. Up. Nag-retry na nga doon. Doon si Sensui on to Spider Miles. And now, ang ganda ng knockoff coming in! Oh my goodness! Oheb bringing down Spider Miles and now Sumbak AR. Makakatakas ba kaya? But now, Blacklist focusing on that bottom lane turret at nakakuha pa sila ng isa. Kaizen will go down. Dalawa ngayon ang patay para sa ng Minana Evos and Blacklist International 5-0. Ngayon sa ating laro, napakalaki ng kanilang kalamangan at 6-minute game time, 4.8k. At parang ang items pa nito or ang lamang na lead in terms of gold is nasa kamay ni Oheb. If I'm not mistaken. Correct. Correct. Lamang ngayon si Oheb ng gold over Sumpak. That's a big problem. Yung ginawa din ni Oheb doon, parang sinargo niya yung Minana, pero dinisperse niya para hindi makapwesto ng tama yung Minana Evos. And now, hindi pa rin natin nakikita si Lord JM na tumulong sa kanila. That's, apart from the Turtle fight, hindi pa natin nakikita yung thumbs in action. Whereas itong si Edward, activated na activated. Yung kills na nakakuha nila sa may bottom lane, dahil yun kay Edward muli. Parang nahihirapan ngayon si Kuya Lord JM dahil dito sa naging rotation na rin ng kanyang kalane at makikita natin na ay talagang pressured Minana Evos. Pero kinagandahan, late game-wise, yung lineup nila ay papalag din sa lineup ng Blacklist. But still, all Turtle para sa ating laro mapupunta sa Blacklist. All objectives napunta sa Black. Nakakuha pa sila ng Torres sa taas. At gusto ko lang balikan yung point ni Wolf, pero dito muna tayo sa gitna dahil merong aksyon na nangyari. Lancy, hindi nakast ang Black Shoes, kaya naman makakaisa si Legend Zero. Naku po, isang maganda makakasira din ng Torres sa may middle lane at mas pinabilis pa. Ginamit na rin yung consistency. Oh! Hitman! Isa-isang tinatanggal ang kanyang mga targets sa hit list. And now Kaizen is now down. Lord JM nandun pa rin sa taas. Mukhang may balak pa rin Minana kahit napaka-aggressive na ng Blacklist. Speaking of plano ng Minana, ano bang kailangan nilang gawin para patayin ang laban? Wow, kuha sila ng pickups for sure. Gonna be difficult now kasi yung Blacklist naka-ube, remix na naman sila dito. Uber na naman sila. Hindi na sila nag-iwa-hiwalay. Mag-clear sila ng mga minion wave tapos group up ulit. But Minana Evos, yun yung kanilang pwedeng asahan dito. Now, meron ng Ice Queen 1 si Lilia. This could be proving to be critical. At kapag sila naman yung nag-group up against Blacklist, kakayanin nila kung sakali makapag-rundown sila mga members. Else, nako, mahihirapan sila dito against Blacklist. O, tiis mo, pogi muna. Tiis pogi muna para dito sa Minana Evos at kailangan nilang pa isa-isa. Pagdating sa teamfight, kailangan nilang perfect na target sa susunod nilang initiation. Okay, si Kuya Oheb ay mainit. Eto na. Napa-Black Shoes dun si si Lancy Pwedeng-pwedeng. Uy, pwede siya targetin. Oheb, ganda ng pasok. Wala na ang Black Shoes. Doon si Lancy. Kaya naman yung Blazing Duet will bring him down. That's -1 for Minana Evos. And all throughout, wala pa rin si Lord JM sa clashes. Oo nga, nag-clear ulit ng minion wave. Kaya gusto ko sabihin na yung play na yun ni Oheb ay para mala space impact. Diniretso na niya agad doon kay Lancy ng moment na yon. And ito pala, for Minana Evos, kaya nagiging struggle din is yung clearing ng minion wave. If I'm not mistaken, very different from Pakito to Tams. Oo, hindi siya katulad ng Pakito. Yung Pakito kasi diba na-buff yun na pwede mo na yung lahat ng matatamaan ng dash mo ay may damage na. At Tams, kaya naman hindi na to meta hero ngayon kasi nabawasan na yung clear speed niya. Kumpara dati na sobrang lakas mag-split push at may impact na rin sa laban, it's not the same anymore. That's why Minana Evos, yung thumbs na pick up nila ngayon, nakikita na natin na hindi
gana doon sa composition na gusto nilang gawin. And speaking of, kanyang katapat na rin na si Edward ay nakabili na rin ng Blade Armor dito sa laban. So, kanya-kanyang pwestuhan or man-to-man defense na probably ang makikita natin for Blacklist Road to ano na talaga tayo, basketball team. May man-to-man defense na makikita natin. But the Lord will march in dito sa may top lane. Again, Minana Evos. Mabilis lang yata para sa kanilang dumepensa. Uy, ang ganda ng stun doon ni Haji. Nakaisa pa nga! Grabe, si Lancy na naman nahuli. And with that stun, hindi na naman nakast. Yung Black Shoes, hindi nakatakas doon si Lancy. Grabe si Kuya Haji, parang yung bola niya, yung period sa exclamation point, yung ulti niya, yung guhit. Oo. Top lane ay masira na rin ng Blacklist International. Ito na nga yung Lord, kumakatok na sa taas. Butas na ang base ng Minana Evos. Kompletong-kompleto pa rin ang mga agents. And now on to the final objective, which is that bottom lane turret. Things are not looking good para sa Minana Evos. At parang ano na si Kuya Haji sa Benny kanyang J? shift. Benny J! Up. Practice lang. Practice lang. Shooting lang. Disiplina pa rin para sa ng Blacklist International. Gusto na kuhanin dito is gonna be the turret. So may kita natin ngayon para kay Lord JM naman. As much as possible ay ano na lang muna sila. Cut na minion wave. Or Di kaya. Tingin ko, wala na. Magtitiis na lang din sila dito. And maganda naman kasi pag isa na lang yung binedepensa mo, pwede mong i-commit talaga lahat ng mga resources mo doon. So, siguro wala muna silang karapatang mag-cut ng lanes pero they can defend the lanes at least. And wait for the next Lord. Tingin ko, hintay na lang talaga sila na mag-equalize yung laban. Yung mga bandang 21 minutes. Pag napatagal nilang Minana Evos na 21 minutes tong game na to, yun, mayroon silang ulit na chance. Ngayon, defense na talaga, Minana Evos. Kailangan ng mga fans sa Minana Evos sisigaw ng defense. defense. Kasi ano na, last 4 minutes na. Oo. Kumbaga, ay hindi, 21 minutes medyo matagal pa pala. Matagal pa 9 pala. minutes, isang quarter pa. Isang quarter pa guys. Dito muna tayo sa third quarter ng ating basketball game. But yeah, jokes aside for Minana Evos, kinaganaan sa lineup nila, sabi ni Wolf is kailangan lang pahabain yung game. Mabilis sila mag-clear ng minion wave with Lilia. Kaya din pala tinatarget siya ni Haji agad. Para walang def. Para hindi makadef. Hindi makapag-def. Pero tinan natin kung anong gagawin. So, bale parang dito, offense is better than defense. Yun ba yung sinasabi nyo? Tama. Kasi clear eh. Kailangan nila si Lancy para maka-clear eh. Pero ang ginagawa ngayon ni Haji, burst down ka na yan para wala kayong maklear sa aming mga minions. Ayun, yung ginagawa ni Kuya Haji kasi, parang lalabas niya yung bola, yun yung period, tas exclamation point. Parang yun yung warning sign. At hindi na nga magkakcontest, Blacklist International secured this Lord against Minana Evos. Napakalinis naman talaga ng galaw ng Blacklist agents. I mean, 9-0, 13-minute mark, 12K gold lead. At kani-isang neutral objective, hindi pa rin nakakakuha ang Minana Evos. Medyo mahirap 9-0. yata para dumepensa. Or kaya defendable? Defendable, pero May titignan mga natin. nakahanda ng mga gloom. Pero parang si Rene J, si Kaizen ang kanyang namataan. And now that's one down for Minana Evos. And now hindi pa nga nilalabas yung Blazing Duet. Ayun, nilabas na nga para maklear lahat. And now Blacklist Academy, pwede nila actually end ito. At napakasakit na nila dahil Blacklist ang magwawagi laban sa Minana.